Ano ang dream house mo? Isang sleek modern house, bungalow, malamansyon sa laki, o cozy na bahay kubo? Saan mo ito planong itayo? Sa malaparaisong beach? In the mountains? Or by the lake? Sa panahon ng krisis sa klima, handa ba ang dream house mo na harapin ang realidad ng palakas ng mga sakuna? Sa dami ng ulang ibinuhos ng Bagyong Christine noong October 2024, nagdulot ito ng kabi-kabihang landslide sa bayan ng Talisay, Laurel at Agoncillo sa probinsya ng Batangas. Ang isa sa pinakanapuruhan, ang bayan ng Laurel. Magkakahalong tubig, lupa at mga troso ang tumambad nang humupa ang lampastaong baha. Disyembre noong nakaraang taon, bakas pa rin sa lugar ang hagupit ng bagyo. Parang dilubyo na ito. Lahat tubig na wala nang magagawa. Hindi na makakaliban ng ilong ka. Mataas na. Darasaga mabilis talagang takbo ng tubig. Marami po dito mga sasakyan, kotse, saka truck, mga tricycle. Dala ho lahat yun. Nadala dyan sa Pailo. 54 na ako nung nangyari ito. Hindi mo sukat akalain na ganitong kalaki ang baha. Sa bilis ng pagtaas ng tubig, hindi na raw nila nagawang lumikas pa. Kung hindi kami umakit, talaga kami madadalang lahat. 3 oras kalati kami sa bubong. Mga bata iyakan na ng iyakan. Dasal na ng dasal, mga iyakan na silang lahat. Paghupa ng baha, lumantad sa kanila ang sirang tulay na nagdudugtong sa bayan ng Laurel at Agoncillo. Kung di bumagay ang tulay, ay wala. Lubog na itong aming ito. Baka kami dala ng lahat. Pasalamat at napuso na rin ang tulay. Nakatulong pa siya para ang tubig ay lumarga. Ayun nga, may mga bumarang mga puno, mga kahoy, mga kawayan. Marami sila, mga puwa, ganyan. Kung di bumaksak, ay wala, dala na kami lahat. Dahil ang tubig ko, umapaw na sa tulay eh. Kaya siya bumigay. Tulad ng sinapit ng tulay, wasak ang bahay ni na Dennis. Dumating pong baha, dumating ang mga turoso, binangga. Yan, wasak ko ito. Hanggang dito sa may mga bintana, wasak ang mga salamin. Yan, mga salamin, basag pangaw eh. Ganito kataas yung tubig niya, dito. Hanggang dyan. Ito po ang aming bahay. Ari po ang aming pinagtitindahan, nasira. Nadala ng baha. Ang hanap buhay na aking misis. Dito naman po, dito po kami dumaan nung papuntang bintana. Dito po sa bintana ito, sinira na po para makatawid doon sa kabila, sa bubong, kapag gano'n. Dito po, wash out po ito. Igibang-giba po yan. Yan, ito, dalaw ito lahat. Ito po isang ito. Tapos sa po naman, ang sa padalwa kong bata, ito po, giba po. Hindi pa po naayos. Ayun. Yan, gibang-giba. Dito po pumasok ang turoso sa dulong. Bukod sa pinsalang dulot ng baha, nag-iwan din ito ng higit 2 talampakan lupa. Dati pong kalahati bato, kalahati plywood, tapos yung sa iba ay hard bricks na po. Tangay po ng buo. Lahat, pati natang gamit. Nadala lahat. Wala na, natulala na lang. Dahil lahat ng gamit na pinaghirapan, nadala lang lahat. Sikat ang katagang location tuwing pag-uusapan ang real estate. Sa panahon ng climate crisis, ano pa ang mga karagdagang dapat tingnan bago mo masabing ligtas tirhan ang isang lugar? Dito sa Project NOAA ng University of the Philippines, mapa ang kanilang panangga.
Sa kanilang website, maaari mong makita kung delikado ba ang isang lugar. Know your neighborhood. Hindi lang yung bahay mo, o hindi yung eskwelahan ni Junior, opisina ni tatay, no? Makikita mo para kapag dumating yung panganib, no? Alam natin kung ano yung gagawin. Maalam tayo kung tatamaan ba yung bahay, opisina, o yung eskwelahan, at higit sa lahat, kung saan tayo pupunta. Kasi itong mga mapang ito ay hindi lang pinapakita kung nasaan yung pinakadelikado, pinapakita din dyan yung mga lugar na pwedeng puntahan na pinakaligtas. Kapag merong sama ng panahon, ito yung mga pwedeng mangyari. Pwedeng magkaroon ng baha. So nakikita nyo, sanga-sanga yung mga sapa na nagdidikit sa mas malaking ilog hanggang ito ay umagos papunta sa dagat o sa lawa. Meron ding mga landslide na pwedeng mangyari. At kung malakas ang hangin, pwedeng magka-storm surge. Yung pulang yun. So, yung lugar na yan, ang tawag dyan, lugar na mapanganib. Pagka may sama ng panahon at nalaman natin na yung ating bahay, eskwelahan o kaya opisina ay nasa lugar na panganib, dapat lilikas tayo. Pero saan ba lilikas? Doon sa mga puting lugar. Para hindi mahirapan, hanapin yung puting mga lugar na pinakaligtas, na pinakamalapit doon sa iyong tinatayo ang bahay o kaya sa iyong eskwelahan para hindi ka masyadong mahirapan. Hindi ka na kailangan lumipat pa papuntang sa kabilang probinsya, doon na lang sa parehong barangay. Pwede nitong makita ang iyong bahay up close, pati na ang mga panganib na nakapaligid dito. Makikita mo, it's high resolution. Ang technology na to, ang tawag dito ay light detection and ranging para maisalarawan mo yung landscape, no, ng high resolution, barangay level, yung nasaan yung mapanganib at nasaan yung pinakaligtas sa isang lugar. Yun yung napaka-importante, yung pinakaligtas sa isang lugar kasi tumataas ang tsansa mo na mabuhay. Binuo ang Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazard noong 2012. Matapos tumama ang bagyong Sendong sa Mindanao. Ginusto ng pamahalaan na magkaroon ng responsive program for disaster risk reduction. Pinamunuan ito ng Department of Science and Technology at kumuha ito ng mga researchers. No? Researchers na ang ginagawa ay tungkol sa mga disaster risk reduction, tsaka mga makabagong paraan, lessons ng mga past disasters. Ipinatigil ang operasyon ng programang ito noong 2017 dahil daw sa kawalan ng pondo ng gobyerno. Pero ipinagpatuloy ito ng University of the Philippines dahil nakita nila ang potensyal nitong maisalba ang milyon-milyong Pilipino mula sa banta ng mga delubyo. Hindi tumitigil yung pag-update ng informasyon. Hindi tumitigil yung paggawa ng mga mapa kasi nagbabago ang ating kalupaan, di ba? Nagbabago ang mga kondisyon, lalo na kapag may climate change. Pag may climate change, yung mga dating maliit lang na baha ay mas magiging mas mataas na baha. At hindi lang minsan ang dumadating, kung hindi miat-miya na. Ito naman ay mapa ng Laurel sa Batangas. No? At ito yung komunidad. Nandyan yung parish church, nandito yung munisipyo, at dito natin yung komunidad na kung nasaan napakaraming mga bahay. Kung ikaw ay nakatira dyan, nagsabi na may maaaring magbaha at maaaring mag-landslide, check mo ngayon yung flood, landslide, saka storm surge. So maganda niyan, nakikita mo yung mga mapanganib na lugar at saka yung hindi mapanganib na lugar. Para kapag temporary lang naman ang paglikas mo hindi naman isang linggo, isang araw lang, diba? Pag may sama ng panahon, mula dito, ay pwede kang lumipat doon. Kasi yun yung mga pinakaligtas na lugar doon sa komunidad. Ito ang bayan ng Agoncillo, katabing bayan ng Laurel sa Batangas. Napinsala rin ng komunidad dahil sa flash floods dulot ng malakas na buhos ng ulan sa kasagsagan ng bagyong Christine. Pinataas din nito ang tubig sa Taal Lake. Dahil dito, game over na para sa mga bahay na tuluyang nilamon ng tubig. Ito po yung 4 na bahay na nabandona dahil sa bagyong Christine. Isa na po yung akin dun po sa pinakadulo. Yun po ang bahay ko.
Bigla pong rumagasa ang malaking baha tsaka yung lawa. Dream house sana ni Elena ang bahay na ito sa tabi ng lawa. Ganda po nun dati. Talaga pong napakaganda. Kasi nga po, ang balag po kasi dito, gagawin po ito ng baywalk. So attractive sa mga turista, tsaka tabing lawa nga po. Malayo po naman ang seashore noon from sa pinagtayo na aking bahay. Noong 2018, 50 meters pa raw ang layo ng lawa sa kinatitirikan ng kanilang bahay. Hanggang sa unti-unti na itong binawi ng kalikasan. Ayan mo. Siguro po almost 350,000 ang nagastos namin noong 2018. Ang plano nga po na aking mga anak, lakihan ito, gawing 3-story. Tapos yung taas nga po, gagawin nilang rooftop para nga po attractive sa ating taal at saka sa kung matutuloy yung baywalk. Kaso nga po, ito po ang nangyari, yung bagyong Christine. Lubog pa rin ang kanilang bahay sa tubig at delikado na raw itong tirhan. Well, unang-una, tignan. Kung bibili ka ng bahay, tignan mo kung yung bahay ay nasa bahaing lugar. Maaring tuyo ngayon yan dahil walang sama ng panahon. Pero pagka bumuhos ang ulan, kapag may bagyo, baka lubog ito hanggang second floor. Ang bahay na ito sa Muntinlupa City, elevated ang disenyo. Nakatayo ang bahay sa stilts at may silong sa ilalim. Sa mapa ng Project NOAA, makikitang malapit ang bahay sa isang danger zone. Isang creek ang malapit sa bahay na may posibilidad na umapaw. Ito pong bahay na to is designed by architect Alistair Sadi. Yung pinaka-inspiration niya is modern bahay kubo. So, ang main feature nitong bahay is itong silong. That's why it's on stilts. So, yung silong design po kasi, in the native times po, it's rat guard. Para po hindi makapasok yung viruses na dala ng pests dun po sa main house. Resilient siya from flooding kasi elevated na siya. So, it's flood-proof na po. We recommend po yung ganito na stilts na houses para po sa mga flood-prone na areas. Kapag po malapit kayo sa mga ilog, sa creeks, wherein pwede siya mag-overflow and ma-reach po yung location ng bahay niyo. Maaari rin daw patibayin ng mga bubong gamit ang tamang anggulo. So yung roof design po dito, naka-orient po siya in a way po na hindi po siya nag-against dun sa malakas na hangin. Para po hindi siya nag-uplift kapag po meron na po tayong mga typhoon, ganyan. Ang mga puno at halaman, hindi lang daw palamuti. Strategic rin ang placement ng mga ito. Yung presence po ng mga halaman and the trees, nag-hold naman po yung roots nila ng soil para po maging in place at hindi po nababago yung elevation po ng ating lot. Cuboid ang tawag sa bahay na ito. Kaya raw nitong labanan ng mga bagyo, malalakas na hangin at ang mainit na panahon. Ang designer at innovator na si Hilbien, kinalakihan na raw ang palagiang pagtama ng bagyo sa Bicol. Maliit pa ako, no? Nararanasan ko na yung bagyo. Pero hindi tulad ngayon, mas malakas ngayon. Yung mga dating bahay, ang haba namang eaves nila. Minsan lang gamitin yung eaves na yon. So pag tinamaan siya ng hangin, sinasalo niya yung hangin. So ang tendency ng hangin, papunta sa taas. So ang unang masisira noon is yung gutter. No? Pag baklas na yung gutter, diretso na yan. Baklas na yan lahat. Gumawa ko ng isang aerodynamic na form. Pag tumama yung hangin, walang masyadong stress. Kumbaga, dumadaan lang. May ginawa akong simulation. Yung flat surface kung paano tumama yung hangin. No? Grabe yung stress. Pero nung tinanggal ko siya, no, yung hangin is papunta doon. Pare-parehas yung sukat niya, no? Yung form, kahit saan manggaling yung hangin, no? Safe siya. Kung mapapansin nyo pala, no? The usual house, napakataas ng natin. Kumbaga, ganyan siya masyado, no? So since nahinabol ko yung pagka-aerodynamic niya, no? Hindi ko pwedeng itaas pa. So ito na yung nangyari. Ito na yun, no? So ganun siya ka-sturdy. This is made of
plastic lang, no? Pero sa ganitong construction, no? Gusto kong pakita, ganyan. Imbis na ginanong ko siya, no? Ganyan. Dito ko siya binaba. Taong 2020 nang simulan niya buuin ang disenyo ng cuboid house. 2022 na itayo na niya ang 2 prototype nito sa Bicol. Patented na ang design at may ilang bansa na raw na interesadong itayo ito. This is optional, no? Doon sa mga mainit na hangin, no? Na areas, no? So ito, pwede itong tumaas, no? So dito lalabas yung hangin. Pero it depends naman. Kung let's say, masyadong malakas naman yung ulan, mag-a-adjust naman tayo. Ginagamit nating material is APS, expanded polystyrene, no? So hindi na ito yung yung pangkaraniwang CHB na concrete, no? Na kahit alas 7 na ng gabi, mainit pa rin pag ginawakan mo, no? Ito kahit tanghaling tapat, no? Pag ginawakan mo siya sa loob, malamig siya. Nagkakahalaga ng 1.2 million pesos ang isang bahay. Suitable ito sa matataas na areas, except doon sa mababa. Kasi hindi siya designed for flooded areas, no? So mabigyan lang ng pagkakataon at mabigyan ng funding ng government at mabigyan ng yung mga tao na nangangailangan talaga, no? Siguro napakasaya ko na. Hindi lang bahay ang kailangang isipan ng bagong strategy para maging ligtas sa climate crisis. More importantly, pananagutan ng ating gobyerno ang magtayo ng mga komunidad para sa mga mamamayan. We should be designing homes for the future, and we should be building communities that will last. So, tignan muna, ganun din ito para sa mga local government units pag nagpaplano ng zoning ng kanilang lugar. Saan ba itatayo yung mga critical facilities? Saan ba itatayo yung ospital? Saan ba itatayo yung mga future development? Saan ba maganda lagay yung seat of government para yung mga tao nandoon sa lugar na yon, iwas baha. Para kapag iwas yung development doon sa mga hazards or iwas doon sa baha, wala tayong disaster na pag-uusapan kahit dumating pa yung pagbaha.